Okay, hi Kabalabs, kamusta po kayong lahat? Gaya po ng nabasa nyo sa title, kukumustahin po natin yung mga kababayan natin sa Israel. Pero bago natin sila kumustahin, gusto ko sanang unahin yung aking best friend. Tinuturing ko pong best friend sa Israel. Isa sa mga BFF ko at isa din po siya sa tinuturing kong spiritual mentor. So ang iba po sa inyo, kilala nyo na po siya. Siya po si Brother Carlo. Hello, Miss Ems. Nakilala pa natin na Miss Emily or si Ems. So, siya po yung gusto kong unahing kausapin mga kabilabs kasi gusto ko sa kanya manggaling yung kwento kung ano po ba talaga yung nangyari mula day one. So, as of today, pang ilang war na ba ito, bro? Ang hirap sabihin ng war. Pang Nalulungkot ilang ako. day? 15 days na. Pang 15 days today. So, gusto kong kay Bro Carl. Sensitive kasi yung yung topic kaya hindi ko lang matatapos ko to. Sa totoo lang kabilabs, nagigilty ako na hindi ko kayo na-update. May nararamdaman na akong guilt kasi nakilala talaga ako bilang vlogger, OFW caregiver sa Israel. So, nagigilty ako kasi marami sa inyo nag-PPM, marami sa inyo sa comment section na nagtatanong, kamusta na yung mga kaibigan mo sa Israel? Okay lang ba sila? Okay, so bilang wala po kasi ako sa Israel, nasa ibang lugar na ako. Tulad nyo, gusto ko rin maliwanagan. Ayoko pong dumepende sa social media kasi pagdating sa SOCMED, maraming dagdag bawas na yan. So kung kababayan mismo natin ang nagkikwento or magkikwento sa atin mga kabilabs, mas maririnig natin yung kabuoang kwento mga kabilabs. So, before natin umpisahan, i-recap ko lang po kayo mga kabilab na ang pag-uusapan natin sa vlog na ito, sa video natin ito ay meron tayong kababayan na interviewin mula sa southern part ng Israel, yung malapit talaga sa Gaza. Pangalawa, kababayan po natin sa Jerusalem. Pangatlo, sa Tel Aviv, kung nasaan yung center ng Israel. Pang-apat po, yung kababayan po natin na nasa border ng Lebanon at ng Israel na nasa north. So, syempre si BFF, sa kanya ko gustong magmula yung story kasi para yung susunod na nating mga kababayan, gusto ko lang marinig yung update ko ano yung nararamdaman na nila ngayon. So, yun, bago humaba yung vlog natin. So, welcome na natin si Bro Carlo. Ayan, so hi Miss Ems and maraming salamat na naisipan mo na ako yung pagkukunan mo ng source pagdating dito sa nangyayari talaga sa Israel. And first and foremost, nagpapasalamat ako na marami pa rin tayong mga kababayan talaga na gustong mag-reach out sa iyo na kahit na alam na namin na malayo ka but we know ikaw ay isa sa mga sources ng mga kababayan natin na wala dito sa Israel. Marami tayong mga kakilala na nasa Pilipinas or marami kang taga-panood na nasa Pilipinas na nag-aantabay ng update sa buong mundo sa mga kaganapan dito sa Israel. And yung tanging channel nila ay mapanood yung vlog, yung mga content na gawa mo. So, bali, ang nangyari ay noong October 7, one of the deadliest na day sa the nation of Israel, mga kapatid, dahil it's unprecedented. When we say unprecedented, mga kapatid, ay hindi talaga napaghandaan, hindi aware yung nation of Israel na merong ganitong mangyayari on that specific day, which is very important sa kanila because that's the last day ng kanilang Sukkot festival or Feast of the Tabernacle na tinatawag natin sa English, or most definitely ang kilala dito sa Israel ay Sukkot. So that's the last day, and that day para sa mga Hudyo ay it's a joyful festival. Ito ay more on kainan, masaya ito na festival na ito dahil ito ay pagtatapos. Ngunit sa isang malagim na pangyayari, mga kapatid, ginising ang buong Israel ng pinaka madugong pangyayari, mga kapatid. So nakita natin sa even siguro yung mga andito sa Israel, kumalat bigla sa social media, mga kapatid, ang samot-saring mga pictures, mga videos, mga kapatid, patungkol sa nangyaring massacre and butchered, mga kapatid, yung pagpatay ng mga militanteng Hamas or mga terroristang Hamas, mga kapatid. So in other words, hindi vinalidate ng news
especially very careful dito sa Israel mga kapatid if totoong source yung panggagalingan ng mga pictures na ganito mga kapatid. So nung una ay it took 24 hours mga kapatid or even 48 hours bago naglabas ng pahayag yung bansang Israel mga kapatid, especially the news team mga kapatid, kasi napaka-sensitive ng mga pictures and ng mga videos, and kagaya na nga ng sinabi ni Miss Emily ay kapag yung pagbabasihan lang natin ay yung nakikita natin sa social media, hindi natin alam if it's real video or yung source na ating tinitignan ay totoo mga kapatid. It took 24 to 48 hours. So, ibig mo sabihin, bro, Saturday po kasi yon nung pumutok yun. So, pagising nyo sa umaga, nagkalat na sa Facebook. Pero wala pa sa news. Meron na sa news, pero ang sinasabi nila, unverified. Hindi nila ma-verify because yung mismong incident ay hindi pwedeng pasukin pa ng mga soldiers. So, unverified lagi sa news. Okay. So, pakikwento nga bro, paano sila nakapasok? Kasi sa kaalaman naman natin lahat na bago, kahit mismong ibon, tutunog talaga yung mga wire na yun. Kasi yung Gaza po kasi, saka yung Israel, meron po barbed wire na kahit na ibon daw yung dadaan doon, tutunog at tutunog. Mag-a-alarm talaga siya. So, pakikwento nga bro. So, ang nangyari, Miss Emily, surprise attack ito. In other words, tatlong magkakaibang way kung paano nila pinasok yung border. Una, meron silang yung sa land entrance ay sinira nila yung border. Mismo yung border sinira nila. Meron din silang rockets mga kapatid. 3,000, almost 3,000 rockets sabay-sabay nilang pina-fire. Sunod-sunod, kaya na-overwhelm talaga yung mga tao dito sa Israel mga kapatid. And pangatlo ay they even use the air transport mga kapatid, nag-paragliding sila para makapasok sa border ng Israel. So in other words, umagang-umaga mga kapatid, 6:30 in the morning, at ginawa nila itong napakalaking plano na pag-atake sa loob ng border ng Israel mga kapatid. So pinagplanuhan talaga. Nakaplano siya, and although the IDF yung soldiers dito sa Israel mga kapatid, yung Israel Defense Force mga kapatid, they acknowledge na meron silang pagkakamali in terms of yung intelligence group nila ay hindi natunugan ng gagawin na pag-atake ng Hamas. So idagdag ko lang mga kapatid ay itong pag-atake na ito yung nung October 7, ito din po ay ang ika-50th year dito sa Israel, yung Yom Kippur War nung nangyari noong 1973 mga kapatid. So it's their 50th year and one day. Kumbaga nagbalik yung 1973 during the time of Prime Minister Golden Meir mga kapatid. Siya ang the only woman Prime Minister dito sa Israel, and ito yung nangyari na Yom Kippur War during her time as a Prime Minister mga kapatid. Kaya parang nagbalik yung pangyayari sa Yom Kippur dito sa Gaza and Israel War noong October 7. Parang isinabay talaga nila sa anniversary, no? Sinabay nila. Parang remembrance, gano'n. Okay, mga kabilab, si Bro Carlo po ay ang place po niya kung saan po ako, saan din po yung place ko sa Israel nung nandun pa ako for 8 years. Pareho po kami nasa northern part ng Israel. So, ikaw bro, anong naramdaman mo nung Saturday na yun, October 7? Bilang, malayo ka naman so alam naman natin na ang Haifa, ang bayan ng Haifa, para mas malinaw po sa iba, nasa po kami, Luzon. Tapos, yung pong nangyaring yun, parang nasa yun. So, ganun po kami kalayo. Pero ikaw na nasa north, nakaramdam ka ba ng takot? Kasi parang kakaiba to iba na to massacre na kasi to yung nangyari. Nung una ay matagal siyang nag-sink in sa akin yung pangyayari, because siguro ay na-overwhelmed din ako sa nangyari. Hindi ko maisip, lubos maisip na nakapasok yung mga terorista, which is alam natin na ang security ng Israel mga kapatid ay napakahigpit and napakagaling talaga ng security. But nagising ka na lang ng isang umaga na nasa teritoryo ng Israel ang mga terorista mga kapatid. Nakaramdam ng takot, yes, pero it took me time, Miss Emily, na makaramdam ng takot until nabasa ko yung mga news feeds and mismong makakilala ko sa south, which is malapit sa border ng Gaza, na nakasalukuyang nagkakaroon ng
barilan doon. Nung time na iyon, nung nag-message ako sa kakilala ko, ay naka-feel ako na there is uncertainty. May mga pag-aalinlangan in terms of security dito sa bansa. Pwede siyang mag-escalate, pwede siyang lumala, pwede siyang malaking gera, and we all know magiging malaking pangamba ito ng maraming, hindi lang sa mga Pilipino kundi sa buong mga tao dito sa Israel. So, balikan lang natin yung nangyari sa day 1 mga kapatid, kasi nga unverified lahat ng nakikita natin sa social media. Lahat ng nakikita namin sa social media, hindi kami makapaniwala kung totoo. Walang makapag-confirm kung totoo yung balita, yung mga nakikita namin sa social media, kasi even the soldiers mga kapatid, yung IDF, hindi makalapit doon sa border dahil hindi siya safe na lapitan ng mga soldiers dahil nagkalat yung mga terorista sa southern border. Nung araw na yun mga kapatid ay napaka-uncertain, parang hindi namin ma-verify yung mga nakikita namin sa videos and sa photos mga kapatid kung totoo ba, because even the news ay hindi makapasok, or the soldiers, yung IDF mismo mga kapatid, ay hindi makapasok sila doon sa mismong area kung saan talaga nagkaroon ng pag-atake. Especially doon sa mga kibbutz, yung sa mga communities near the border sa Gaza mga kapatid. Nahirapan kami na i-verify, so ang tangi ko lang talagang na-confirm ay yung mga kapatiran natin, yung mga kababayan natin na nasa south na malapit sa border mga kapatid, na kung saan mismo yung community nila, kung saan sila nakatira, ay talagang nilusob ng mga terorista. And yung pagpaslang ng mga tao na pinugutan ng ulo, yung pagtangay ng mga kababayan natin, yung mga Israeli mga kapatid, yung even all kinds of nationalities mga kapatid, 44 nationalities ang kabilang. And sa dami ng involved mga kapatid, ay talagang hindi ito madali ang aksyon ng Israel kung ano yung magiging combat nito pagdating sa mga terorista na nasa Hamas mga kapatid. And i-clarify ko lang mga kapatid, kasi sa social media ay madami ang misinformation and fake news patungkol sa paglalaban na ito, na kung saan ay marami na ang involved. And as much as possible ay talagang wag nating kalimutan na ang source nito ay yung araw mismo ng pag-atake nila on the 7th of October mga kapatid, na sila mismo ang lumusob sa araw na iyon, and walang kaalam-alam yung bansa ng Israel. Okay, thank you bro. Okay, so salamat bro. Thank you sa explanation ng totoong nangyari doon sa day 1. Ramdam na ramdam ko yung takot nyo, kasi kahit ako, hindi rin ako makapaniwala sa nangyari yun. Naririmarim talaga ako na kaya pala nilang gawin yun, na ultimong sanggol. Sorry for my word, pero talagang grabe. Parang demonyo yung gumawa nun. Hindi mo talaga may imagine. Tapos yung mga yung mga nire-rape nila ng mga babae. Ilang araw din akong hindi ako mapag-focus talaga. Hindi ako mapag-focus sa family ko, hindi ako mapag-focus sa work. Kasi, syempre, 8 years ako dyan, so, nararamdaman ko yung takot nyo. Iwan ko, parang nandyan pa rin ang yung kaluluwa ko. Andito yung katawan ko, pero nandyan yung isip at kaluluwa ko dyan sa Israel. So, nararamdaman ko yung takot ng mga kababayan natin sa Israel, kasi nakikita ko yung mga post nila from time to time. Kaya sabi ng asawa ko, huwag ka kaya muna mag-Facebook, kasi pagka nagpe-Facebook ka, lagi kang ganyan, sabi niya sa akin. So, ngayon, bro, tatanungin kita, bilang 15 araw na ngayon ng war dyan, ang hirap talagang banggitin ng war, ng giyera dyan sa Israel. Masasabi mo pa bang safe? Safe pa ba? Actually, yung word na safe ay napaka bigat na bitawan sa ating mga bibig. Although dito sa north ay malayo sa border ng Gaza. Pero meron din kasi dito sa northern border na meron din tayo dito mga proxies from the terrorist group, yung mga Hezbollah andito sa South Lebanon mga kapatid. Kaya although safe naman dito talaga sa Haifa, especially dito sa area ko, tahimik. Everyday kaming nasa labas, and nakikita ko yung mga tao, they are trying to live a normal life kahit nasa
nasa war pa rin kami on the 15th day, pero ang mga tao ay patuloy pa rin yung buhay. Pinipilit. We believe there will be better days to come, and siguro lang ay ramdam mo yung takot ng iba nating mga kababayan, especially talaga yung traumatic yung mga nakikita on social media, kaya yung iba ay napanghinaan ng loob, yung iba ay gusto nang umuwi. Pero masasabi ko ay safe naman dito talaga sa Haifa, and as long as hindi lang talaga mas lumala pa yung situation. Kumbaga, iwasan lang siguro natin ang mag-overthink ng mga bagay na hindi nangyayari, because it can cause na makaramdam tayo ng takot, which is normal naman talaga ang matakot, but iwasan lang natin ang mag-think ng mga bagay, mag-isip ng mga bagay na hindi pa nangyayari, because it can not help sa ating pamumuhay. I'm waiting for something to change, 'cause when I'm not here, it's like I'm falling, and I don't know why I feel pain, 'cause when I'm not here, I keep on falling.